Sara Duterte ay dawit din sa Davao killings? Yes, totoo yan. Kasi siya nga ang pasimuno nitong Oplan Tukhang is bulgar naman kaayo nung kanang inyong fosil. Meaning bulgar na kayo kung barilo mo ang target. Sabi niya, kinapa ninyo, unya, ilubong ninyo ang target para ang kaso, missing person lang. Isamo kayo ang media, sigit pangutana. Mao dyan na iyang pinaka-word. It's true. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killing in the name of Tukhang. Pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-enforce ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang daming namimissing. Nag-investigar ba si Sara Duterte? Wala. Hawak nila lahat. Itong si Vice Mayor Tambaluslos. Ito ang Tambaluslos talaga ng totoo. At harapin ko ito ng gusto. Kasi totoo ang hawak ko. Si Vice President Tambaluslos, Sara, no. Patatunayan ko ang mga akusasyon ko sa inyong mag-ama, mga gangster at mga mafia kayo. Naalala nyo pa ba, nung lahat tayo nagdurusa nung pandemic? Meanwhile, yung mga paboritong kontraktor ni Duterte na kumita, nakabili pa ng mansyon sa Dubai. Diyan, mismo, sa property na yan. Matagal nung magkakilala sina Duterte at Michael Yang. In fact, bago pa man maging Pangulo si Duterte, nakabisita na siya sa Xiamen, sa isa sa mga opisina ni Yang. At noong 2017, si Yang naman ang pumunta sa Davao. Ipinakilala pa nga niya kay Duterte yung ilang pang mga kaibigan niyang Chinese businessman. So these people that you see, sila yung nagtayo ng Pharmally 2 years later, or noong 2019. And as you can remember, noong tinamaan na tayo ng pandemic noong 2020, itong Pharmally, kahit wala pang 1 milyon yung kapital, 8 billion pesos agad yung kontrata mula sa PSDBM. Care of another Davao guy, yung dating tao ni Senator Bongo, si Lloyd Christopher Lau. Ang may kontrol ng pera ng Pharmally, si Lin Weixiong alias Alan Lim. Ginamit niya nga raw na dummy yung Pharmally, sabi ng ombudsman. Noong 2021, nung sinusubukan na nating bumangon sa COVID-19, hindi lang bangon, kundi lipad ang ginawa ni Yang at Lin. Pumunta sila sa Dubai. And in just 2 months, in May and June 2021, nakabili si Lin ng 2 property worth 1 billion pesos. Ang isa sa mga villa na yon, naging co-owner si Yang. Nabenta rin nila agad at kumita pa nga sila ng 370 million pesos. Alam nyo, wala namang mali sa pagbili ng property. Kung mayaman ka, go, gastusin mo yung pera mo. Ang tanong lang naman, paano ba nila kinita ang perang to? Imagine, napakaliit yung kapital tapos 1 taon lang, may 8 billion ka na. Substandard nga doon yung ilang sinupply nilang face mask at face shield. Tsaka parang hindi natatapos yung issue sa kanilang dalawa. Kasi nung may inismuggle na Shabu sa Pampanga last year, parang may bakas pa rin daw sila dahil interlocking yung directors ng mga kumpanya. Yung Golden Sun 999 Realty Development, ang nangyayari po nun, si Rose Nono Lim, si Eddie Taiyang, Jack Yang, at yung Eddie Taiyang naman po, Jack Yan, nakakonect po yan sa Empire 999 kung saan po nakita yung 3.6 billion pesos na Shabu sa Mexico. We tried to get the side of Lin and Yang through their lawyers. Pero kung ang House Quadcom no, hindi nila sinasagot kami pa kaya, hindi nga namin sila kayang mapakontempt diba? And as usual, nakaalis na yun sa bansa. And mind you, this network of Yang and Lin is just one corner of a big universe of shady networks na foreigners daw ang nagpapatakbo. Well, it's more fun in the Philippines nga naman, diba? Pero ikaw, kaya mo pa ba? Bilang running mate niya for Vice President. Meron na po ba kayong napupuso ang Vice President? Alam nyo mga kababayan, yung drama nila, halatang halata nyo tignan nyo mukha ni Sara dyan. Ulitin mo, Boss Mike. Titigan nyo maigi. Ang tanong,
kung may napupusuan na bang Vice President. Oh. So heto na nga ang continuation ng eksena kung saan tinanong ni Bayad Bay kung may napupusuan si VP Pionatic Sara Duterte bilang running mate niya for Vice President. Panoorin nyo to ha! Panoorin nyo ha! Meron na po ba kayong napupuso ang Vice President? Kasi wala naman yan sa listahan ng mga tanong yun. Pero imbes na sumagot ng diretso, binuking ni Fiona na scripted lahat, may kodigo siya, at provided lahat ang mga tanong niya. Sana pati sagot provided na rin para hindi magmukhang tanga ang gaga. Wait, sandali ah. Oo, andito ba Ayan! yan? At eto siya, mukhang tanga pa rin. At sasabihin, Grabe naman ito si... Sino kaya ito? Parang kilala ko yung boses na itong nagbibigay ng reaction na isa na to, ano? Ayan ho, mga kababayan ko, oh. Kita nyo. Nako, Diyos ko po. Alam nyo, bobo na lang kayo kapag hindi nyo nahalatang meron talagang tama ito. Ito na. sabihin na raw sa wakas kung sino ang VP niya dahil tinanong na nga ng makulit na si Bayad Bay na akala mo hindi itatanong. Siyempre, tatakbo ka for president at dapat alam mo nang tatanungin ka kung sino ang running mate mo. Pero may pasuspense pa talaga si Fiona. May paganon pa si Sarah, mga kababayan. Para bang kinikilig pa siya. Ay! Sasabihin ko pa! May paganon pa. Tingnan niyo reaction, no? Ay! Alam niyo, hindi niyo maitawan ng diretso yung mukha niya kasi kababatak lang. Malamang ho, mga kababayan, sumama kay Aimee to. Ginamit na naman yung pera natin, ano? Para ho ipabatak yung mukha niya ng ganire. Ganyan, ganyan. Tingnan niyo, mga kababayan ko. Hindi normal yung pagtawa ni Sarah. Batak na batak. Sige. Tuloy. Alam mo nang tatanungin ka kung sino ang running mate mo. Pero may pasuspense pa talaga si Kaganyan ka sa international, ha?